Kumusta po tayo sa online? God is good. Amen? Walang magkakasakit at walang dadalawin na sakit. Walang welcome na sakit sa bahay. Amen? Ikausap ka ho ako. Kumusta po tayo? Better than good. Praise God. God is good. Sovereign Lord is good. Praise God. Thank you, Lord. So, ang ating pong theme for this month of July is all about evangelism. Winning the lost, winning souls, and make disciples. Hindi po natin masusunod ang gusto ng Lord kung hindi po natin siya makikilala. Makikilala naman natin ang Panginoon through the Bible. Ito po ang love letter ng Lord. This is the book of instruction before leaving earth. May kausap po ako. Sabihin natin, Bible. B-I-B-L-E. Book of instruction before leaving earth. Ang aking pong pinimpare ay ganitong kahaba, pero nag-dwell lang po ako sa gusto ni Holy Spirit. At na-overtime pa. Doon lang po ako nag-dwell sa Acts chapter 1 verse 8. Na-overtime pa. Hindi ko alam ngayon second service kung hanggang sa kung ayaw ko pong ma-overtime at as we promise ay 2 hours lang. Pero kanina na-overtime. Sabi ko, sabi mo siya ang katabi, Acts chapter 1 verse 8, na-overtime pa. Overtime po, sorry. Yun lang po ang amin tinutukan na overtime pa. Pagka tayo po ay talagang open sa move ni Holy Spirit, di nahayaan natin kung ano man, may inihanda tayo, pero higit na handa sila. Palakpakan muna natin si Holy Spirit. So, ang aking pong topic, ito ay magiging series, The Holy Spirit, Transforming Hearts for the Lost. Si Holy Spirit ay bumabago ng puso para sa mga taong hindi ligtas o mga naliligaw. Tanungin mo ngayong katabi, ikaw ba ay ligaw pa o ikaw ay nasumpungan na? Naliligaw ka pa ba ng landas? O ikaw ay found na? Nasumpungan ka na ba? Taas ang kamay dito ng ikaw ay hindi na naliligaw. Alam mo na ang landas, alam mo na ang katotohanan patungo sa langit. Taas ang kamay. Kung ikaw ay ligaw pa, ay paano ka magagamit para sa iba? Kung ikaw ay hindi mo pa sigurado ng iyong pupuntahan, paano ka magagamit sa iba? Kaya dito, yung unang tinatransform ni Lord, ay ang kanyang mga pinili. Nasaan ang mga pinili ng Lord? So, binigyan tayo ng bagong puso. Ezekiel 36:26. Bagong puso na ang ibinigay para tayo magamit. Kaya kung sa palagay mo, ikaw ay naliligaw pa rin ng landas, paano ka magagamit ng Lord para sa iba? Sino uli dito ang nasumpungan ka na ng Panginoon? At ikaw pagdating ni Lord ay kasama sa rapture of the church. Pumalakpak ng malakas. So, ang pumapalakpak ay sinasabi mong nasumpungan ka na at ikaw ay may genuine faith na. Meron ka ng genuine love. Nagagawa mo ng mahalin kahit hindi ka ibig-ibig. Genuine love. Genuine relationship sa Lord. Pag sinabing may genuine relationship ka na, nasumpungan mo na ang Lord, nasumpungan ka na ng Panginoon, lagi mo siyang kausap dahil hindi po tama ang magkarelasyon na hindi nag-uusap.
Hindi ho gaganda ang relasyon ng magkarelasyong, mag-asawa, magkaibigan, kung hindi nag-uusap. Kahit po ang lalaki, nakapartner ay nasa abroad, o kaya weekly lang umuuwi, still, nag-uusap pa rin sila para gumanda ang relation. May kausap po ako? Para gumanda ang relationship, sila ay nag-uusap. Kung gusto natin at sinasabi natin, meron tayong genuine relationship sa Lord, kinakausap tayo ng Panginoon, at ikaw ay uhaw. Uhaw ka na sa pakikipag-usap at ikaw mismo nakikipag-usap through prayer, si Lord nakikipag-usap sa iyo through the Word. Sa iyong pagbabasa, inilalagay mo ang iyong sarili sa situation. Kaya dito, aking pong title, The Holy Spirit, the transforming the hearts for the lost. He is the one who transformed the heart. Ito po yung sinabi ko po sa inyo. Ezekiel 36:26. Ikaw at ako'y binigyan na ng bagong puso. Tanungin niyo muna yung katabi. Kumusta ang puso mo? Ay sagot po, mula sa akin sinabi, bago na ba yan? Ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw at ako ibinago na ng Lord. Wala na yung luma. Kung ikaw ay dati magagalitin, ngayon di nagtatagal ang galit. Kung dati nanunungayaw, ngayon ay hindi na. Kasi 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kung dati sa harapan ng preacher, ikaw ay may kausap sa chat, ngayon hindi na. Ibinibitang mo yung cellphone. Kasi isa ka ng bagong nilalang. You respect the presence of God. Amen. We are in the place of worship. Kapag sinabing place of worship, we are worshiping God through songs. We are worshiping God through hearing the Word of God. So, si Holy Spirit ang bida sa ating buhay. Siya ang source ng miracle. Siya ang source ng power. Siya ang source ng strength. Siya ang source of everything. Palakpakan natin si Holy Spirit. Kaya sabi ng Acts, chapter 1, verse 8, bago ko po basahin yan, tinuro ko po sa live last week na kung nais nating sumunod sa Panginoon, kailangan makilala muna natin ang Diyos. Sino rito ang sumusunod sa tao? Pag ikaw ay sinutsutan, sa taong hindi mo kilala, ay ikaw ay lalapit at susunod. Meron po ba? Wala. Hindi mo kasi kilala. Pero sino naman dito, doon sa telephone, tapos ay pinakita yung mukha at sinabi sa'yo, pakisara o pakibuksan ang cabinet at kumuha ka ng pera. Sino yung susunod? Kung ang kaharap mo'y asawa mo, kahit ito, alam mo rin yung boses, susundin mo ba ang utos niya? Hello? Parang may pumapasok na iba sa inyong isip. Sabi, kaya hindi, ay baka scam. Kaya may sabing hindi. O personal na lang. Tumawag. Pero yung boses, alam mo. Yung boses, alam mo na kapatid mo. Tinawagan ka. Ikaw ba'y lalapit? Tinawagan ka. Oy, kapatid. Kapatid ko, tinawagan ka ng kapatid mo. Alam mo yung boses. Kilala mo ba siya? Ang boses ba ng kapatid mo ay alam mo.
Kapag tinawagan ka ba, malayo ka, ikaw ba'y lalapit? Taas ang kamay na sabi mo, lalapit. Why? Kilala mo. Susunod ka ba? Yes. Punta ka rito at may ibibigay ako sa iyo. O kaya, punta ka rito at pautahin mo ako. Oh, punta ka rito at pautahin mo ako. Lalapit ka ba? Kilala mo, kapatid mo, natawag sa iyo. Ate, pautang at ako'y nakalimot ng barya. Barya. Lalapit ka ba? Hindi agad naman makasagot Oo, ang laki ng bag mo. Alangang walang wallet. Lalapit ka ba dun sa kapatid mong tumatawag sa'yo? Yes, kahit nasabihin pa utang. Bang iba'y ayaw sumagot ng amen. Kapatid mo, nakaiwan ng wallet. Tinatawagan ka. Ate, pautang. Wala akong pamasahe. Lalapit ka. Ang laki-laki ng bag mo. Sasabihin mo wala kang pera. O, lalapit ka kasi kilala mo. Kasi kilala. Susunod ka kasi kilala mo. Tama. Sa palagay natin, sino ang higit na makakasunod sa gusto ng Panginoon? Ang taong kilalang kilala ang Diyos o ang taong hindi masyadong kilala? Letter A o letter B? Letter A. Higit na makakasunod sa Panginoon, sinabi ko iyan sa online last week. Higit na makakasunod sa Diyos ay ang taong kilalang kilala ang Diyos. Paano naman makikilala ng tao ang Panginoon? Through the Word of God, through experience. Halimbawa, ikaw ay may sakit, kagaya ko nung ako'y magkasakit, nakilala ko ang Panginoon na siya'y healer. Nakilala ko ang Panginoong Diyos na siya'y miraculous God. Nakilala ko ang Panginoong Diyos nowadays, siya'y provider dahil ang laki ng aming kailangan. Ikaw, paano mo nakilala ang Panginoon? Not only through experience, but first of all, through the Word of God. The more you hear the Word of God about Christ, the more you will obey Him. And the more you will love Him. Kung may nakikita kang taong masunurin, yan ay ang mga taong higit na nakakakilala sa Lord. Sino sa kalagitnaan ito ang masasabi nating masunurin kaysa dati dahil higit na kilala si Lord, pati sa online, pataas nga ng kamay. Higit mo nasusunod. Kasi ang illustration ko sa inyo, yung taong tumatawag sa iyo, kahit tawagin ka sa pangalan, pero hindi mo kilala, hindi ka lalapit. Hello? Tama po ba? Pero tayo panay, ang lapit natin sa Panginoon, dahil kilala natin siya. Kahit nasaan ka, nalapit ka sa Lord. Tama po ba? Kung nais natin yung ating sinabing, ibigin ka o Diyos ng higit sa lahat, nais mo ba yang maganap sa buhay mo? Kung nais mo yan, umattend ka ng life group, huwag kang mawawala pag Sunday. Hanggat maaari, ipaglalaban mo ang Sunday is for the Lord. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, ipaglaban natin na ang Sunday this is exclusive for the Lord. Kung meron mang panahon na hindi natin nakikitang iba o ako, marahil may ada akong assignment. Pero malinaw sa akin at kailangang malinaw sa iyo, ang 2 oras paglinggo ay para sa Panginoon. Fellowship dito. Sabi mo sa iyong katabi, malinaw ka sa iyo. Ay di ibig sabihin, hindi ka nawawala paglinggo. Sa mga malilinaw sa kanila na ang linggo ay para sa Panginoon. 7 days ang ibinigay sa iyo at sa akin. 6 na araw iyo. Nasa atin naman desisyon .
Pero ang linggo, fellowship, wag daw itong kaliligtaan. Why? Bakit ko ito sinasabi? Very basic. Kasi pumapasok tayo doon sa the Holy Spirit that transform the hearts for the lost. Sino muna ang babaguhin at aayusin at pakikialaman ni Lord? Tayo, ikaw at ako, para madala ang mga tao palapit kay Lord. Ikaw muna ang gagawa ng himala. Kakaunti pa na amen. Sabi ko, ikaw muna at ako muna ang tunay na gagawa ng himala ni Lord. At ang purpose ng himala, ikaw ito'y pagpapala para maging pagpapala ka sa iba. Ito po ang aking preaching yung isang linggo. Akin lang nire-review para sa mga na-online na hindi nakapakinig. Ang purpose ng pagpapala is for us to be a blessing. Nag-invest si Lord sa iyo ng buhay. Nag-invest si Lord sa iyo ng presensya niya. Nag-invest ang Panginoon sa iyo at sa akin ng lakas. Nag-invest ang Panginoon sa iyo at sa akin ng kapangyarihan. Ang lahat ng yan ay investment ni Lord sa iyo at normal at tamang ang Diyos ay umani sa iyo at sa akin. Dahil siya'y nag-invest nung siya'y mamatay sa cross, binayaran niya ang kasalanan natin, nag-invest sa iyo ng pag-ibig at aani ang Lord ng pag-ibig. Marami. Sabihin mo siya ang kaliwat kanan. Ikaw at ako'y pinagkapili-pili ng Panginoon. At mula nang tanggapin mo siya, nag-invest ang Panginoon sa iyo ng napakaraming bagay. Hindi mo nga hiningi, pero binigay niya. Hiningi mo ba nung ikaw ay unbeliever na ang Panginoong Diyos ay lagi kang samahan? O hiningi mo ba na maligtas ang buong mong sambahayan nung ikay unbeliever pa? Hindi. Kasi hindi mo naman pakilala si Lord. At hindi mo siya maiipakilala kung hindi mo siya kilala. Kaya kung gusto natin, yung tema ng ating month of July, na dalhin ang mga walang relasyon sa Panginoon, dalhin sa Panginoon Diyos, sarili mo muna. Tayo munang unang pinakialaman ng Panginoon. Binago niya muna ang ating puso. At maunawaan natin ang Acts chapter 1 verse 8. Ito lang po kanina, dito lang ako nagdwell na overtime pa. Hindi ko alam ngayong oras na ito. Malinaw po ba sa atin na magagawa mo lang sundin ng higit si Lord, higit pa noon, kung patuloy natin siyang makikilala? And you need to join to your accountability group. Mag-join po kayo sa accountability group. You need to have an accountability partner, please. Seryoso po si Lord na ikaw ay dalhin sa langit. Are you serious with your relationship with Christ? Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, kapatid, seryoso ang Panginoon nung ikaw ay bayaran sa cross ang iyong kasalanan. Seryoso si Lord nung iligtas ka. Ay, unyang, ikaw ay mapahamak sa impyerno. Seryosohin natin ang gusto ni Lord. Mamuhay tayo ng may pananampalataya, anumang mangyari. Ang sukatan, kung ikaw ay sa langit, ang sukat ay pananampalataya. Totoong faith. Ibinigay ni Lord, dariyan available lagi ang biyaya. Biyayang ikaw ay makapunta rito. Biyayang ikaw ay makaunawa. Biyayang ikaw ay produsan ng 9 na bunga. Hindi mo kayang mag-produce, kapatid, ng pag-ibig. Aba, ay pagka yung minamahal ay nagkamali, parang nabawasan sa iba ang pag-ibig niya sa kanyang minamahal.
pag nagkamali. Kaya ang ganda ng ginawa ng Lord. Anong sabi niya? Galatians 5:22, ito ang bunga na meron ng Holy Spirit. Kung si Holy Spirit ay nasa'yo, ito ang makikita, pag-ibig. Kung si Holy Spirit ay nasa'yo. Tanungin mo yung katabi, gising ka pa ba? Oo naman. Tanungin mo ang sarili mo, ang iyong kapwa, totoo bang nandyan si Holy Spirit? Kung totoong nandyan, makikita ang bunga. Taas ang kamay, nakita sa iyo ang bunga na siya. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, kabaitan, pagpipigil sa sarili, pananampalataya, katyagaan, kapakumbabaan, self-control. Self-control. Hindi mo yan kaya. Ang kailangan po natin, tayo ay bumabad kay Holy Spirit. Si Holy Spirit is the Spirit of God. Holy Spirit is Spirit of Christ. Sino masaya na sa iyo si Holy Spirit? Pumalakpak nga, masaya. Ito ngayon, ang bili ng Panginoon, bago siya umalis at umakyat sa langit, binili na niya ang mga disciple. Huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang hindi bumababa ang banal na Espiritu Santo sa inyo. Huwag kayong aalis. Ibig sabihin, kayo may humayo ng humayo, kung wala ang banal na Espiritu Santo, useless ang paghayo. Kailangan ay si Holy Spirit ng mga taong humahayo. Kaya ang bilin ng Panginoong Jesus, huwag kayong aalis. Sino po ang binilinan? Ang mga disciples. Huwag muna kayong, itong ibig sabihin, hindi kayo makakagawa ng himala sa mga tao kung wala ang banal na Espiritu Santo. Sabihin mo yan sa sarili mo. Hindi ka tatanggap ng himala kung wala sa iyo si Holy Spirit. Kasi ang pinagmumula ng power ay si Holy Spirit. Sino rito ang gusto pong nagsasabing gusto mong maggamit ka ng Diyos to perform miracle? Taas po ang kamay. Sige, mas mataas. Huwag mo munang ibababa, pati sa online. Kung gusto po nating magamit tayo ng Panginoon sa signs, wonders, and miracle, you need to remember. Signs, wonders, and miracle ang pinagmumulay si Holy Spirit. At dahil manatiling nakataas ang kamay, kung sinasabi mo, nasa iyo si Holy Spirit. Sa lahat na nakataas ang kamay na nagsasabing totoong nasa iyo si Holy Spirit nung tanggapin mo si Christ, maniwala ka, you will perform wonders and miracle. Hindi pa rin masaya yata ang iba. Sabi ko, you will perform and you will receive miracle. Acts chapter 1 verse 8. Basahin ninyo. Natin. You will receive power. Sabihin natin, wow. You, lahat ng nasa online ako, we will receive power. When? Kailan? You will receive power. Ito po'y binanggit ng Panginoong Hesus sa mga disipulo bago siya umalis. Huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang hindi bumababa ang banal na Espiritu. Sapagkat hindi kayo makakaranas ng miracle at hindi rin kayo magagamit to perform miracle and wonders
kung wala ang Holy Spirit, ang example ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay nakagawa ng himala, performing water into wine after na bumaba sa kanya si Holy Spirit sa River Jordan nang siya'y bautismuhan. Bumaba ang banal na Espiritu Santo nung si Jesus Christ ay ibaptize sa River Jordan. Doon bumaba ang Holy Spirit sa kanya in the form of dove. Nagsalita ang Ama. Naroon sa River Jordan nung ibaptize si Jesus, present and God the Father, who is the voice. Present si Holy Spirit, who is the dove, representing the dove. And present, our Lord Jesus Christ, the one na ibinaptize in the River Jordan. Hindi nakapag-perform si Jesus Christ, our Lord, ng miracle hanggang hindi niya naranasan ang pagbaba ng Holy Spirit sa kanya. At nung bumaba ang Holy Spirit sa kanya nung siya'y bautismuhan sa tubig, after that, He turned the water into wine. Ginawa niyang alak ang tubig. Why? Because of the Holy Spirit's presence in the life of our Lord Jesus Christ. Ikaw at ako ay makakaranas ng himala because of the Holy Spirit. Ikaw at ako ay kayang gamitin ng Panginoon, performing wonders, praying for the sick, praying for your body, and you will receive power, you will receive wonders because of the Holy Spirit. Ang naniniwala, simula sa araw na ito, higit ka pang tatanggap ng himala at magagamit ka ng Panginoong Diyos na mag-manifest sa iyo ang Luke 4:18 to 19. That the Spirit of the Lord is upon me because the Lord anointed me to preach. Magpipreach ka kahit sa tatlo. At yung tatlo'y maliligtas because of the anointing power of the Holy Spirit. Ipipreach mo si Christ at maliligtas ang tao. Why? Because of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Ito ang bilin. Kahit ikaw, humayo ka man ang humayo, kung hindi ka naniniwala on the Trinity, the God, the Father, and the Holy Spirit, I doubt na makaranas ka ng himala. Ang daming nagsasabi na they are full gospel. Nakakalungkot kapag ang nagsasabing full gospel, pero walang wonders and miracle. Ang wonders and miracle, sinasabi ng Luke 4:18 and 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal because of the Holy Spirit in me. Si Holy Spirit ang nagpapagaling, the Spirit of Christ is the one who performed miracle to us, in me and through me, and in you and through you. To preach deliverance to the captives because of the Holy Spirit. And recovering of sight, ang bulag ay makakakita because of the Holy Spirit. To preach deliverance to the captives, lalaya ang mga nasa bihag ng bisyo, lalaya nasa bihag ng maling katuruan, lalaya kapag ikaw ay nag-preach because of the power of the Holy Spirit. Sino rito ang nagsasabing kiniklaim mo yan at magagamit ka ng Panginoon sa iyong kahanggan, magagamit ka ng Panginoon sa iyong kaklase, magagamit ka ng Panginoon sa iyong kaopisina. You will share the good news of salvation in your harvest field. Your work is a harvest field. Kung saan ka pumapasok, that is a place of harvest. Hinugnang anihin, people of God. Gawin nating seryoso ang pag-aani ng mga kaluluwa palapit kay Kristo. Hindi mo yan magagawa without the Holy Spirit. Sino rito may Holy Spirit? Again, palakpakan mo. You need to share Christ. The only Lord and the only way in heaven, who died on the cross, on the third day, He rose from the dead and alive forevermore.
always remember, without the move of the Holy Spirit, there will be no miracle. Pero praise be to God, here in our family, in J1 family, we believe in God, the Father, the Son, the Holy Spirit. We believe that we need the Holy Spirit for us to be used as a channel of miracle. We believe that the Holy Spirit dwelt in us. We need to believe. First, believe, and you will receive. Sabi mo sa iyong sarili, believe and you will receive the miracle. Believe and you will receive the healing. Believe and you will receive salvation upon your family. Believe and you will receive the impossible. I myself experienced that. Pinangawakan ko po, you know what, for the glory of God, ang binigay po sa aking calling verse is Luke 4:18 and 19. Hindi ko pa yan naunawaan noon. Yan po'y mismong si Jesus Christ ang nag-quote ng verse na yan. That the Spirit of God is upon Him. And likewise, the Spirit of God who is in Jesus is in you when Jesus was on earth. At ito ang sinasabi ng Panginoong Yesus sa mga disciple, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang hindi bumababa sa inyo ang Holy Spirit. Useless ang gagawin nyo. At walang taong maliligtas without the Holy Spirit. Ikaw at ako is saved because of the Holy Spirit that raised Jesus from the dead. Ikaw ay bubuhayin muli at sasalubong kay Christ. Ay, ang saya natin. Sasalubong sa Panginoong Jesus. Para kayo, hindi ko alam, ano ba? Sabi nila, taimtim lang nakikinig. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Tanong, kailan ka tumanggap ng power? Noon o ngayon lang? Ay siya, nag-isip pa. Tumanggap ka at ako. Hindi ko alam ang taon na tinanggap mo ng totohanan si Jesus Christ. Hindi ko alam yung taon na ikaw ay nagsalitang si Christ ang iyong Savior, pero yung pala'y nguso lang. Hindi totoo. Ang tanong ko, kailan ka nagdesisyon ng totoo na makipagrelasyon kay Kristo? Yun ang panahon na nanahan sa'yo si Holy Spirit. Ako'y 1986. Hindi ko alam ikaw. Ikaw lang makakasagot. Kailan mo pinapasok si Kristo bilang Panginoon ng buhay mo at hindi na ikaw ang Panginoon? Umalis ka sa upuan na dapat ay kay Kristo. Umalis ako sa upuan ang pagiging Lord ng buhay ko. 1986, inilagay ko yung upuan na yan sa puso ko na si Kristo ang Panginoon ko. Kailan mo yung ginawa? Kung kailan mo yung ginawa, yun ang taon, yun ang araw na pumasok sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Kailan yun? Ikaw lang ang makakasagot. At mula nang pumasok sa iyo si Holy Spirit, yun ang panahon na naranasan mong nababago ka. Kailan yun nagsimula? Naging mabilis po para sa akin. Dahil ni Holy Spirit, naging totoo ang pagtanggap ko. Kaya nung araw na tanggapin ko siya, dumating ang linggo, iba na ako, hindi na ako pumunta sa dati kong pinupuntahan. Radical. Kung hindi man radical, ay next level o third level ng pagiging radical ng aking transformation. Transform ako ni Lord. From glory to glory. Pinaltan niya unti-unti ang pagnanasa ng puso ko. Hindi ko yung kayang gawin, I tell you. Ako lang ay nagsasabi sa inyo dahil ako nakaranas, kayo man ay binubuuan ni Lord ng magandang patotoo. Sa bawat isang tunay niyang anak, maniwala ka, bumubuo siya ng patotoo. Why? Sa ating babasahin, yun ang purpose. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
And, anong dahilan? You shall be my witnesses. Ano ang purpose ng presence ni Holy Spirit? Para ikaw at ako ay maging witness for Christ. Ibig sabihin, hindi ako magiging mabuting witness without the Holy Spirit. Hindi ako makakapag-witness for Christ without the Holy Spirit. And I am a true witness for Christ because the Holy Spirit performed miracle in my life. And you also, maniwala ka. Unang himalang ginawa sa iyo ni Lord na bago ka. Unang himalang ginawa sa iyo ng Lord, nagkaroon ka ng bagong puso. Sinong lumikha ng bagong puso? Ezekiel 36:26. Si Lord. Hindi mo kaya. Kaya nababago ka. Kung hanggang ngayon umaattend ka at nagpapasalamat ako, umaattend ka, pero walang pagbabago, I doubt. Surrender mo ng buhay mo. Total surrender ang kailangan. Kung sinasabi ng kasama mo, hindi ka naman nababago, yan ka pa rin. Si Holy Spirit ang bumabago kapag ang tao ay nag-surrender ng lahat sa Kanya. From glory to glory, babaguhin ka niya. Palakpakan natin si Holy Spirit. And the purpose of the presence of the Holy Spirit and the purpose of the power of God is for us to become a witness for Christ. Na ikaw ay maging, ano yung witness? Saksi. Na ikaw ay maging saksi. Ikaw at ako, maniwala tayo, mula nang isuko natin na ating buhay, tumanggap ka ng himala. Ang unang himala, nagbago ka. Unawaan po natin. Bakit ka nagbago? Because of the Holy Spirit. 2 Corinthians 5:17 na nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Bakit ka babaguhin? Para ikaw ay maging mabuting saksi ni Kristo. Para ikaw ay maging powerful witness for Christ. Are you listening? Huwag mo nang maglalagalag ang inyong kaisipan. Ito'y very serious matter. Because this matter is very serious because ang pinag-uusapan natin, okay, is life after this life. We have life after this life. And that life after this life, we need to be prepared. Tungkulin ng church, tungkulin ng senior pastor, tungkulin nating ihanda ang church. And the church, ikaw at ako. We need to be a true, powerful witness for Christ. At yan po makikita natin kung atin pong babalikan at babasahin ang Book of Acts of the Apostle. Alam po natin silang mga tunay na disciple. Silang mga tunay na disciple, sila po'y nanatiling tapat kahit na binabaliktad ng patiwarik at inilalagay sa kumukulong mantika. Nanatili silang tapat. Sabi ko, Lord, is that the way you test people? Ganyan po ba ang pagtetest nyo to test our faith? Kung genuine, kapatid, gising. Ang mananatili lang tapat hanggang wakas ay mga tunay na may tunay na faith kay Lord. Tunay na kilalang Panginoon. Tunay ang love sa Panginoon dahil kung hindi, kagaya ng mga disciple, hindi nila kakayanin ang pagsubok. Ikaw at ako, ikakayanin natin ang pagsubok sa biyaya ng banal na Espiritu dahil napakahaba pa ng panahon, I believe, para makilala natin siya
Gamitin natin ang bawat pagkakataong kilalanin ng Lord na siya'y mapagmahal. Siya ay mapagpatawad. Siya ang most loving Father. He is the miraculous God. He is the God of yesterday, today, and forever. Hindi siya humihinto sa paggawa. Hindi siya humihinto sa pagpapala. Ang Diyos natin hindi nakikita pero makapangyarihan. Ang ipinapakilala nating Diyos ay Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Ang Diyos na humawi ng karagatan. Ang Diyos na gumagawa sa mga imposibleng bagay. Gusto ni Lord gumawa ng mga imposibleng bagay na gawin niyang posible sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. To become a powerful, true witness for Christ. I want to be a powerful witness for Christ. Because in that way, God is preparing me sa higit pang trials. Sabi ko, Lord, alam ko hindi mo kami tinatakot na ipinakita mo sa Biblia ang iba't ibang karanasan ng mga disciples. Pero they became faithful till the end. Sino rito nagsasabing you will be faithful servant of God till the end? Taas ang kamay. No matter what, ano mang mangyari? Ano ang mangyari? Again, magagawa nating sundin at mahalin ng Diyos kung makikilala natin siya. Ang nakakatulong po para makilala siya kapag tayo nagsishare sa sinesharean mo, may tanong, hindi mo masagot, magsisik ka ng word. The more na ikaw ay nagsishare, may mga tanong ang mga yan. Ikaw ay sabi mo, aaralin ko pa. Makikinig pa ako. Sige kapatid, yung tanong mo yan, ngayon di ko masagot. Pero anong gagawin mo? Magsisik ka. Ito ang naging daan sa akin ng Lord. That's why I seek and seek His Word. Marami akong sinisharean. Ang dami nilang tanong. Kailangan kong masagot. I want to be a powerful, true witness for Christ. So I need to study. I need to learn God. I need to know Him. Ikaw ba, yun din ang gusto mo? And remember this. The more you know God, the more you will experience wonders and miracle. You will experience miracle upon miracle, grace upon grace, strength upon strength, joy upon joy upon joy. Even in trials, you will experience joy, not because of what is happening. Even in trials, hindi magandang nagaganap, but the Holy Spirit is producing joy. Palapahan natin si Holy Spirit. I tell you, bakit mo nag-agawang sumamba ng totoo? Bakit kayo nananatiling sumasamba tayong lahat? Dahil naranasan natin sa kabila ng pagsubok, naroon ng joy na pinoproduce ni Holy Spirit. Sinong nakaranas noon, say hallelujah. Truly, why? Iba yung happiness. Ang happiness ay dumedepende sa pangyayari. Masaya ka dahil masaya ang pangyayari. Pero ang joy, si Holy Spirit na yan eh. Sa kabila ng pagsubok, may gala ka pa rin sumunod. Mayroon ka pa rin pagnanasang magpuri at sumamba because the Holy Spirit is producing joy. Sabihin mo, nagpuproduce si Holy Spirit ng joy. Ibang happiness. Happiness ay nagdidepende sa pangyayari. Pero yung joy, dumedepende ka sa Holy Spirit, lalo't may pagsubok. Gusto mong makaranas ng joy sa kabila ng pagsubok? You need to know God. More and more. Para makilala mo siya, you need to share. Sapagkat sa iyong sesyaran may tanong. Kapag sila'y nagtanong na hindi mo alam, ang tendency, gusto mong
isik. Hanggang hindi ka nagsishare, wala lang. Dumidepende ka lang sa iyong life group. Pero mag-share ka. May maiengkwentro kang mga tanong. Andiyan ba tayo? Sabi mo siyang katabi, kumusta ka ga? May naengkwentro ka gang tanong. Kaya ka walang naengkwentrong tanong, hindi ka nagsishare. I am a living testimony sa inyo. Ito kasi yung purpose. Andiyan ba tayo? Sabi ng Lord, I will give you. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses. Ang purpose. Ikaw ay magiging saksi ko. Aba, ang pagiging saksi, masasaksihan mong ang kapangyarihan ng wonders ni Lord. Sabi ko sa mga tunay na saksi, makikita mo ang himala ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo. Makikita mo ang himala ng Diyos sa iyong buhay. Mararanasan mo. Taas ang kamay na simula sa araw na ito, gusto mong ikaw ay maging powerful. Powerful true witness for Christ. Lord, gawan niyo ng himala ang buhay ng bawat nagnanasang maging true witness for Christ. Even sa iyong finances, sa iyong physical, saan man. Na-experience ko pa nung sabihin ko, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, amen. Kanta po iyan. Pero yung pagyayas ko sa Lord, I will obey you. Nagagawa ko pong iwan ng tindahan. Walang tao. Pupunta lang sa kulungan para magmisyon. Meron akong imimisyong kakilala ko. Iiwanan kong tindahan, walang tao. Pagdating ko, sarado na. Kaya ako'y sinesermonan. Dalaga pa ako. Bakit ko iniiwan ng tindahan? Si Lord yun. Si Lord ang hinayaan kong kumilos. Yung pala'y preparation ng Panginoon. Dahil makinig kayo. Ating past and present and future life, alam ni Lord. Alam na ni Lord kung anong magiging sagot ko sa Kanya pag ako'y tinawag niya. Alam na. Kaya, ang tendency, dahil kita niya ang magiging desisyon ko sa future pa lang. Kapatid, kita na ni Lord ang decision mo in the future. Kita na ni Lord ang future mo. Kita na niya. Palakpakan natin si Lord. At dahil nakita niya na, binuhusan niya ako ng matinding biyaya na makasunod. Nag-perform siya sa akin ng wonders and miracle. Una niya muna akong ginawa ng himala. Operahing sinusitis na matagal na akong nagsasuffer. Nung ako'y born again, sinabi ko, my healer is no other than Jesus Christ. Umayaw na sa akin ng doktor, kailangan ng operahan. Sinasanksyon, manipis na raw. Yellowish and greenish. Pero nung born again ako, sabi ko, Lord, patutunayan mo dahil nananalig ako sa iyo na ikaw ang tunay kong manggagamot. You will perform miracle in my sinasabing sinusitis. True enough, because of my faith in God, ang faith na yan ay galing kay Lord. Gumabay siya sa akin sa pagbabasa at pakikinig. I am always hunger and thirst for His word. Tumaas ang faith ko. Bukod sa unang himala na ako'y born again, kahit ako yung una sa family, pati yung kapatid ko, kaya lang siya nasa Manila. Nakita ni Lord ang aking faith na galing sa Kanya. Ang operahing sinusitis, gumawa ng himala si Lord, hindi na opera. Pinagaling ng walang operasyon.
Sumasakit lagi noon ang ulo ko. Boyfriend ko pa ang aking asawa ngayon. Binapakita ko sa kanya ang nasa panyo. Ang dahilan ng pagsakit ng ulo ko ay sinus. Pero pinagaling ako ng walang operasyon. And now I am a true, powerful witness. Dahil pag kayo'y nakakarinig ng himala, alam kong tumataas ang inyong faith sa Panginoon dahil sa likod ng himala ay walang iba kundi si Lord Jesus. Si Holy Spirit, palakpakan natin. Sa physical yan. Hindi yan natatapos. Maging sa apoy na lumundag, na hindi nasunog ang aking pwesto. Wala naman ako doon, pero naroon ang Panginoong Diyos sa market. Nasa bahay lang ako, nasa terrace na nanalangin. I claim, ikaw ang Diyos noon ngayon magpakailanman kung gumagawa ka ng himala, o gagawa ka ng himala ngayong gabi. True enough, ang deklarasyon ko, nangyayari. Nakita ng mga tao, dumadaan ang aming tindahan lang, nag-iisang nakatulay na may simula ng apoy. Pero hindi tumuloy. Lumiban ang apoy, dilabanan pati ang bakal na bahay. Lumiban at doon nasunog, ang nasunog ay niyog. God is performing wonders and miracle in my life and in your life and through your life and through my life as a powerful true witness for Christ. And the reason is to become a true witness. That truly God is a miraculous God. That truly God is a God of wonders and miracle. That truly God is the God of salvation. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. That truly God is the God of yesterday, today, and forever. Hebrew 13:8. And He never leave us and nor forsake us. Hebrew 13:5. For the glory of God. Aking pamilya na ayaw maniwala because of the power of the amazing move of the Holy Spirit for the signs, wonders, and miracle. Bago pumanaw ang mga magulang ko, malalakas pa sila hanggang nakarating sila ng US. Taglay nilang pananampalataya. May iniuwi nga ang father ko na Bible na bigay ng isang dinadalungan nila sa US noon. Ay mga foreigners. Meron siyang iniuwi, ito makailangan mo anak. Itong Bible na ito, itong materials na ito, bit-bit ng aking parents. Bago sila umalis, sila totoong born again, mula nang makita nila ang himala na lumundag ang apoy. Before mangyari yon, ayaw na nila akong padaluhin. Pag may hindering, there is miracle that is coming. Pag may humihinder sa bagay na kalooban ng Lord sa buhay mo, there is miracle that is coming in your life. Kung mayroong mga naghihinder sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Lord sa buhay mo, miracle is coming. All you need to do is to release continuously your faith. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, kung may problema ka ngayon, may patutunayan ang Lord sa iyo. Papakita niya ang purpose. Papakita niya ang kanyang katapatan, ang kanyang kapangyarihan. 3 bagay. Sabihin natin. Papakita niya ang kanyang purpose. Ipapakita niya ang kanyang power. Ang kanyang faithfulness. Tinuro ko na po yan sa inyo first week o second week. Sa iyong problemang nararanasan. The power, the faithfulness of God, the power of God, the faithfulness of God, and the purpose of God. Huwag niyong kalimutan yan, please. Sa mga pina-experience po sa akin ng Lord. So, ang dahilan niya is to become. Imagine nyo nga, bilin yon sa mga disciple, huwag kayong aalis hanggang di nababa. Kasi useless ang gagawin nyo without the Holy Spirit. Maghahayo kayo, hindi nyo alam kung nasa inyo si Holy Spirit, useless. Kasi si Holy Spirit ang kikilos sa Word. Si Holy Spirit ang kikilos sa tao. Si Holy Spirit ang kikilos at gagamit sa iyo. You need to acknowledge the Holy Spirit.
ito man ay meeting. Acknowledge Him. We need to acknowledge Him. Ikaw may nagdadrive. Ikaw may nakasakay. Sa problema, acknowledge Him. Lord, kasama kita. Salamat. Pag ikinagkasana, acknowledge na siya'y mapagpatawad. Are you listening? Napakahalaga po nito. Kaya yung pong pagsunod, sinasabi natin sa awit, ibigin ka, O Diyos. Ang sarap awitin. Sabi ni Lord, patunayan mo nga. Mapapatunayan mo yan kung ikaw ay uhaw. Makinig, makakilala. Pumalakpak ang uhaw na uhaw sa Lord, pupunuin ka mamaya ni Lord. Sinisimulan na ni Lord na ikaw ay punuin. Isa sa pinakadakilang ngangari ng Diyos ay makilala siya ng bawat tao. Ang dami nating kaibigan. Ang dami nating kakilala. Ang ngangari ng Lord, kung bakit siya nag-invest sa iyo, sa akin, para makilala ng maraming tao ang Panginoon. Lagi pong bit-bit ko, taglay ko ang Word of God. Taglay ko ang presence ni Lord. Taglay ko yung katotohanan na I'm a powerful, true witness of Christ. May dala akong patotoo. Ikaw at ako ay may dalang patotoo kung sino si Kristo. Tanungin mong katabi mo, sabihin mo, matagal ka na bang Kristiyano? May dala kang patotoo. Kung sino si Kristo. Why? Kung meron siya sa'yo lalo sa ugali mo, number 1. At sila'y naging tahimik. Kasi yun ang unang sinabi, 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bago. Isa ng bagong nilalang. So, ang dakilang layunin ng Panginoon, dalhin ng mga tao palapit sa Kanya. Kailan mo gagawin? Tanungin mo ang katabi, kailan mo gagawin? Anong sagot? Kailan ba? Ihilingin mo mamaya pagpunta mo sa altar. Ang pupunta lang ay yung talagang nagsasabing, I want to be a true, powerful witness for Christ. Lord, sapagkat magbubuhos ang Lord ng matinding biyaya, hindi po sinabi rito na pastor lang, na He will give power to the pastor. No, to everyone. Sabi mo, wow, kasali pala ako doon. Imagine mo, so gracious ang Lord. Ang daming mga tao, siguro, sorry for the word, maraming mamamatay tao, nasa kulungan, pumatay. Gustong makalabas, pumatay na naman. Pero buhay. Anong tawag doon sa ating Diyos? He is so gracious. Why gusto ni Lord kung ikaw ay nabiyag ng kulungan, sa kulungan magpakatinunga ka na? Kaya kailangan natin share. Ang bilis na po ngayon ng pag-share through media. Wala na yata ngayong taong walang cellphone, kahit bata meron. Labanan po natin ang mga, kung ano-anong mga pinalalabas dyan. Gamitin natin ang ininvest na pera ng Lord to share who Christ is, who is really the Savior. Kaya po nung kami pumunta sa funeral service, medyo na-late kami. Kasi naging traffic at saka kaya kami na-late. Hindi kami late. Nangyari lang, napaaga ang misa. Paagang misa dahil maagang pumunta. Hindi kami late, nasa usapan kami sa oras. Kaya lang, pagdating namin doon, yung labi, may tabo ng lupa. Natabunan na ng lupa yung labi. Ako'y kaya naroroon, gusto kong mag-share, walang pwedeng umadlang.
ay walang microphone. Walang pwedeng humadlang kahit walang microphone. Ang mga tao, sabi ko, grabe ang move ng Lord. Habang ako'y nagsasalita, ako'y seryoso, sila ay seryosong nakikinig. Now I know, Lord, sabi ng mga kasama ko, ala, yung mga nagsiuwi, siguradong hindi naman sila kabilang sa makikinig talaga at baka sila ay mga nagchichikahan. Pero ang mga natira, kalagay ang kamay sa dibdib. Alam ko, meron doong magpapatuloy na ma-born again. In Jesus' name. Ang dami pa na natira. At ako, kahit walang microphone, meron akong built-in microphone. Why? Tanong lang naman ni Lord gusto mo ba na mag-share? Yes, Lord. Tanong sa'yo, gusto mo bang mag-win ng loss? Yun ang tanong. Gusto mo bang may madalang palapit sa Panginoon? Gusto mo bang may i-disciple ka? Ay mag-alaga ka. Gusto mo bang higit na maging masaya ang Panginoon? Gawin mo ang gusto ng Lord. Mag-disciple ka. Iba ang magiging followers ka sa disciple. Sabi ko nga, Lord, ang tunay bang maliligtas lang at mananatiling tapat ay mga tunay na disipulo? Why? Sa Biblia, ang mga disipulo, matindi ang pinagdaan ng pagsubok. Naririyan, ilalagay sa kumukulong mantika. Naririyang ikulong, ipakaw ang paa at kamay. Wala namang kasalanan na ang ginagawa nila ay nagpe-pray over. Nagpe-preach about Christ, pero ikukulong. Sabi sa akin ni Lord, that is my way of testing their faith. Lord, sa amin, sa tingin natin, sa atin, anong way to test our faith? Mababaw. Nawalan lang siguro ng pambayad sa gasol. Simple lang yan. Nawalan lang siguro ang iba sa pambayad sa tuition. Don't give up. Hindi lang naibigay ni Lord agad ang hinihingi. Pero the best pa lang inihanda ni Lord. Diretso lang. Nagkasakit. Pero yung palang purpose ni Lord para maranasan mo na ikaw ay may kapangyarihan. Hindi mo lang ina-exercise. Sino rito ang i-exercise mo ang iyong faith? Praying for the sick and you believe the Holy Spirit is in you and you have power to heal the brokenhearted. Taas ang kamay. The Holy Spirit is in you. Just pray. Lay your hand on your body. Wala mo na pong distraction, please. Holy Spirit ang ating pinag-uusapan. May bubuuin pang napakagandang patatoo ang Lord para ikaw ay maging powerful saksi ng kabutihan ng Lord. Mas maganda pa kaysa dati ang bubuuing himala at patotoo ni Lord sa'yo. Sino nagsasabing, yes, Lord? Sino naniniwalang bumubuo ng magandang patotoo ang Panginoon sa'yo? Sabihin mo yan kay Lord. Sige, magpasalamat ka kay Lord. Lord, salamat. Sige, go. Close your eyes. To become a powerful witness. Isa sa pinakadakilang hangarin habang ikaw'y nakayuko at nakapikit. Pakinggan mo ito. Pati sa mga nasa online.
Isa sa pinakadakilang hangarin ng Diyos ay ang makilala siya ng bawat tao. Hindi dumating si Jesus upang gawing mabuti lamang ang masasama. Dumating